Please remain standing. Our scripture for today is taken from the book of Luke, chapter 15, verses 1 to 10. We shall be reading the verses responsively and at the last verse altogether. Luke chapter 15, verses 1. Now the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear Jesus. Then Jesus told them this parable. And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over the 99 righteous persons who do not need to repent. And when she finds it, she calls her friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost coin." Altogether, in the same way, I tell you, there is rejoicing and presence of the angels of God over one sinner who repents. This is the word of God. You all now be seated. Let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa pagkataon po na ito na minsan pa kami ay pinagtipon sa lugar po na ito upang pakinggan ang iyong mga salita. Bukas na puso, bukas ng kaisipan na mayroon po kami. Taklaban niyo po ang aming pag-iisip, ang aming mga puso, ang katalinuhan, ang kaalaman na mumula sa iyo upang maunawaan po namin ang iyong mga salita. Hayaan niyo, Panginoon Diyos, na ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na mamuna sa bawat isa sa amin upang makita po namin ang iyong mensahe at naroon, Panginoon, na magkaroon po kami ng pagtugon at pagsunod ang nais mo sa aming mga buhay. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, tunay nga po na kayo po ay nasa aming kalagitnaan upang minsan pa may taas po namin ang iyong dakilang pangalan. Ang iyong lingkod, gamitin niyo lamang po bilang isang instrumento mo sa hapon po na ito upang minsan pa ay may bahagi ang iyong mga salita. Pagpalain mo po ang bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Gandang hapon po mga kapatid. Buhay po ba kayo? Sinisigurado ko lang na hindi kayo matutulog. Noong nakarang Friday, nakawitness po ako ng isang aksidente. Maaaring ilan sa atin ay nakawitness na po ng mga aksidente, mga nangyayari sa mga kalsada, may mga aksidente na nakikita po tayo. At noong Friday, nagtataka po ako, bakit kaya traffic sa may bandang Manama at naroon at mayroon pong na-aksidente. At nung pagdaan ko po sa lugar na kung saan ay naganap ng aksidente, naroon ang mga maraming tao, naroon ang mga pulisya, mga traffic enforcer, naroon din po ang paramedics, yung ambulansya, upang titingin ang biktima. Makikita po natin ang mga nag-uusyoso, mga nakatayo doon, marami silang sinasabi. Ano kayang nangyari? Bakit na aksidente? Maraming mga tanungan sa kanilang mga kaisipan at tinitignan lang po nila yung pangyayari. Narito naman po ang mga pulisya, mga traffic enforcer na kung saan ay titingin
tinitignan ang bawat anggulo, ang mga pangyayari upang malaman po nila kung sino ang may sala ang mga pangyayari pong ito. Kung sinong may kasalanan, kung yung na-aksidente o sino pong may kasalanan po dito. At sila yung may karapatan na magsabi kung sino ang may kasalanan. Narito naman po ang paramedics, yung ambulansya na titingin ang na-aksidente. At sila yung mag-aasikaso kung may nasaktan man o kung may problema dun sa tao, ay sila yung aasikaso. Wala silang pakialam doon sa pangyayari, wala silang pakialam kung ano yung sinong may kasalanan, pero may pakialam po sila upang gamutin, upang bigyan ng solusyon, upang dalhin ito sa ospital, upang matreat ang biktima. Naunawaan niyo po nakukuha niyo po yung sinasabi ko. Alam ko po na alam niyo po itong mga pangyayari pong ito dahil ilan sa atin ay nakawitness ng mga ganitong pagkakataon. Pagdating po dito sa ating passage na binasa, kung titignan po natin yung ating scripture na ating binasa na passage, narito po ang mga makasalanan, narito po ang ating Panginoong Yesus, at narito rin po ang mga Pariseo na kung sila ay nagsasabi na sila ay mga righteous. Kung titingnan po natin yung ating binasa, ay bago nangusap ang ating Panginoong Yesus ang patungkol sa parabola ng nawawalang tupa at yung nawawalang coins, ay may mga makikita po natin kung ano po ba ay yung attitude, yung reaksyon ng ating Panginoon sa mga nawawala at gayon din po sa mga Pariseo. Itong passage po na ito mga kapatid ay tinutungkol po dito yung kalalagayan ng isang nawawala at kung ano po yung ating reaksyon bilang isang mananampalataya o bilang nakakilala sa ating Panginoon. Wala po akong naihandang slide kasi konti lang po yung time ko na i-share po nito dahil mayroon po tayong recognition. But I believe, maikli man po ito, ay naniniwala ako na ang Panginoon ay ibibigay niya sa atin at maunawaan po natin ito sa biyaya ng ating Panginoon. May tatlong bagay na titignan po natin. So, ang parabola ay nagtuturo sa atin ng ilang mga katotohanan patungkol sa paghahari ng Diyos na kung saan ito yung ginagamit ng ating Panginoon Hesus nung siya po ay nag-minister, nung siya po ay pumarito upang ibahagi, upang i-share ang tungkol sa paghahari ng Diyos. At nakasentro po ito yung mga nawawala. Kung paano po natin maabot sila. Kung paano po na tayo ay may handa. Kung paano po na kung tayo ay maganap po natin yung ating tungkulin bilang isang mananampalataya para sa pag-abot ng mga nawawalang kaluluwa. Ang sabi sa verse 1, now the tax collector and sinners were all gathered around to hear Jesus. Narito ang kalipunan ng mga makasalanan. Narito ang mga tax collector na that time, ng panahon po noon, ay galit na galit ng mga tao ang mga tax collector. Naibilang silang makasalanan. At narito naman ang ating Panginoong Hesus. At narito din po ang mga Pariseo, ang sabi nila, He welcomed sinners and eat with them. Kung papansinin po natin, titingnan po natin dito, ay mayroon pong attitude ng ating Panginoong Hesus, mayroon po siyang compassion.
Mayroon po siyang habag sa mga makasalanan. Na noong tayo ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon, tayo po ay isang makasalanan. At nagkaroon po ng habag ng ating Panginoon. And that's why pinadala niya po ang kanyang mga anak, maaaring ilan sa atin ay nabahagian ng salita ng Panginoon, nakakilala tayo, naunawahan po natin na tayo isang makasalanan at naabot po tayo ang mabuting balita ng kaligtasan. Ano po ba itong compassion po na ito? Ano po ba yung habag? Lahat po tayo ay mayroon po nito. Maaring pag nakita po natin yung sitwasyon, pag may mga na-aksidente, may nahihirapan, may problema, okay, may sakit, nandun yung ating awa. Gusto natin matulungan po siya at may pabot po nito sa kinaukulan. At kung gayon na lang yung ating pagtulong. Maalala niyo po ba nung nagkaroon po ng disaster sa ating bansa, di po ba? Nandun yung awa po natin sa mga nabiktima. Kung kaya nagbibigay tayo na kung ano yung may bigay po natin sa kanila upang minsan pa ay maabot sila. Nandun yung ating mga kaibigan na lugmok sa kasalanan, naaawa po tayo sa kanila. At ito po yung dumadating sa ating mga buhay na nagkakaroon po tayo ng awa. Ito po yung nangyari ng ating Panginoon na bago pa man dumating dito sa passage po na ito, binabanggit na niya po doon sa Luke chapter 19 verse 10. Sabi niya, pumarito po ako upang hanapin ang nawawala at iligtas. Hello, nandyan po ba kayo? Nakukuha niyo po ba yung sinasabi ko? Ay mabuti naman. Lahat po tayo ay mayroon po noon. Na dapat, bilang isang mananampalataya, bilang isang nakakilala sa Panginoon, mayroon po tayong awa, yung habag sa kanila upang maabot po natin ang mga kaluluwa. At ito po yung ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Ano kayang mayroon ng ating Panginoon? Bakit ganun na lang ang mga makasalanan ay pinagkakalipunan siya? Lumalapit sila sa Kanya. Hindi sila lumalayo, ngunit lumalapit ang mga tao. Ano kaya mayroon siya? Hindi naman siya gumawa ng mga bagay na, hindi naman siya gumawa ng magandang programa, hindi naman siya gumawa ng palabas na kaakit-akit, kaaya-aya. Ngunit alam niyo po ba kung ano ang mayroon? Dahil mayroon po siyang habag. Mayroon siyang compassion. Na dapat tayo din ay mayroon niyon sa isang kaluluwa na alam po natin na hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Yun po yung una. Kung titignan na makita po natin itong passage po na ito. Pangalawa po ay nagkaroon po siya ng Panginoong Hesus ng kasigasigan, yung effort. Okay? Nandun po yung kanyang pagpupunyagi na dapat mayroon tayong pagpupunyagi. Pastor, siniran ko na yan ng God's law and God's son hindi nakinig. Hayaan ko na lang. Pastor, idinala ko na rin sa church yan ganyan pa rin. Kailangan mayroon po tayong effort sa Kanya. Ibig sabihin, gumawa tayo ng mga aksyon para maabot po natin ang mga nawawala. Marami tayong mga kaparaanan na maabot po natin sila. Sa mga ibang ministry, sa ating church, lokal na iglesia ay marami tayong mga programa na ginaganap. Pero nakatumbok po dito kung paano po natin madala ang isang kaluluwa sa isang programa po nito. Mamaya titignan po natin kung ano pong maging resulta sa isang kaluluwa. Dapat
mayroon po tayong effort na hanapin ang mga nawawala. Sino ba kaya yung mga nawawala? Ito po yung wala pa kay Kristo. Ito po yung hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ito po yung sila na namumuhay pa doon sa kadiliman. Na minsan, na hanapin natin sila upang tayo na nagkaroon ng liwanag, tayo na mayroong asin, magkaroon din po sila ng kaliwanagan. Okay, nandiyan na yung ambulansya. Lakas na naman. Tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Are you willing? Kung titignan po natin yung ating passage, tayo po yung paramedics upang minsan pa ay magkaroon ng kaligtasan ng isang kaluluwa. Then pangatlo, dapat magkaroon po tayo ng ating pagtitiyaga. Yung persistence, okay? Yung talagang pinipilit po natin, ginagawa natin lahat ng kaparahanan upang madala po natin ang isang kaluluwa. Maaring hindi natin madala dito sa church, ngunit madala po natin sa Panginoon. May lapit po natin sa Panginoon. Hindi tayo titigil. Na bagamat may mga persecution na dumadating sa atin, inaayawan tayo, ngunit ang sabi, ang Kristiyano ay hindi umaayaw. Dahil ang kasabihan nila, sabi nila, ang umaayaw ay, kayo na po nagsabi niya. Gusto niyo po bang magwagi? Gusto niyo po bang ang Panginoon ay matuwa? Gusto niyo ba ang kalangitan ay magsasaya sa isang kaluluwa na dadalhin niyo sa Panginoon? Noong March 20, nagkaroon po tayo ng Each One Bring One. Maaaring ilan sa atin ay nakapag-imbita. Ang mga inimbitahan ng bawat isa, ang ilan din ay naglumisponde. Ngunit ang ilan may nagsabi, dahil sa trabaho, hindi siya nagresponde, ngunit nag-imbita po tayo. Ngunit nagsabi po tayo. At nangyari po yung Each One Bring One, yung seeker service, noong March 20, may mga pumunta. Pero hindi po ibig sabihin, mga kapatid, na doon na lamang ang Each One Bring One. Magpapatuloy po ito. Hindi lamang doon sa ginanap, kundi araw-araw na ginagawa po natin ito. Maaaring ngayon, hindi pa po natin nakikita yung responde ng isang kaluluwa. Ngunit nakapagtanim po tayo. Nakapag-imbita po tayo. Maaaring hindi pa ngayon. But we always praying with them on that perfect time na ang Diyos ang gagawa. Ginawa na po natin yung ating dapat na gawin. Sumunod po tayo sa command ng ating Panginoon. Hayaan po natin ang Panginoon na siyang kikilos sa buhay ng isang tao. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil alam po natin ng ating ginawa ay ginawa po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Sino pong nag-imbita sa inyo? Mag-imbita pa po kayo. Kung titignan po natin yung ating first-time visitor, every Friday we have a visitors. Maaring ilan sa inyo ay nag-imbita. Maaring ilan din sa kanila ay pumunta na walang nag-imbita.
Ngunit ito po yung nais ng Diyos sa bawat isa, na kung ano yung ginawa ng ating Panginoon Hesus, ay dapat ganun din po yung ating gagawin. Yung example na ginawa ng ating Panginoon. We welcome sinners. Hindi natin tinataboy. Hindi natin inaayawan ang ayaw sa atin. Kundi tayo mismo ang gagawa ng kaparaanan. Sa biyaya ng Panginoon, sa tulong ng banal na Espiritu, tutulungan po tayo. Maalala ko po yung isang LG group, ang sabi nila, Pastor, bumisita po kami, pero hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Ang hirap pag nandun ka na, hindi namin alam. Paano nga ba ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan? Of course, we have that prayer. Bago pa tayo pumunta, nananalangin na po tayo. Bago pa tayo magsalita, ang Diyos ay nangusap na sa kanila sa pamamagitan ng panalangin. At kapag naroon ka na, hindi ka man makapagsalita, ang Diyos ay magsasalita sa kanila. Hindi man lumispundi sa unang pagkakataon, ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa dahil darating ang panahon, siya rin ay makakakilala sa Panginoon. Siya rin ay gagamitin ng Diyos. Siya rin ay magdadala ng kaluluwa at doon ang bunga. Nagtanim po ako ng mangga, maaaring ilan sa inyo ay nakakita, almost 12 years bago namunga. Ang tagal, di po ba? 12 years. Pero mayroong bunga. Pero bago yan, nag-isip po ako, ano kaya kung alisin ko na ito? Ano kaya kung palitan ko na lang ng ibang tanim? Pero pag ginawa ko yun, mawawala yung aking inaasahan. Mayroon tayong inaasahan. Mayroon tayong pag-asa. Dahil ito yung sinasabi sa atin ng Panginoon, na kapag tayo ay nagtanim, ano pa? May aanihin. Of course, may aanihin po tayo. Ang kainaman po dito mga kapatid, ay mayroon po tayong itinanim. So nakita po natin na ang ating Panginoon Hesus ay mayroon siyang compassion, mayroon din siyang effort, mayroon din po siyang persistence. Hindi siya sumusuko. Kung babalikan po natin dun sa parabola, yung paghahanap ng isang kaluluwa, iniwan niya yung 99 upang hanapin lamang ang isang kaluluwa. Yung nawawalan ng salapi, hinanap niya ang buong bahay. Kung imagine po natin, yung kanilang sitwasyon, ibinigay nila yung kanilang panahon upang mahanap po nila ito. Halugugin ang buong lupain, walisin ang buong bahay sa kasuluk-sulukan, hanggang mahanap niya po ito. At ano pong nangyari? Nahanap niya po yung kanyang hinahanap. At nung nahanap niya po, gayon na lamang yung kagalakan ng kanyang puso. Naranasan po natin ang nawalan. Naranasan po natin yung naghahanap, baga, pangangailangan mo ngayon, gusto mong gamitin ngayon, nawawala. Minsan nauubos yung pasensya po natin. Minsan bumibigay po tayo. Pero, there is rejoicing kapag ito ay mahanap po natin. At ito po yung nangyari na doon sa verse 7 and verse 10, sa isang kaluluwa na nanumbalik sa Panginoon ay nagkaroon ng katuwaan. There is rejoicing in heaven. There is rejoicing with God. At gayon din po sa atin na nagbahagi. Hindi pa nakakatuwa. Kailan po ba tayo nagbahagi ng salita ng Diyos?
Kailan po ba linapitan ng isang kaluluwa, sinabi ang tungkol sa ating Panginoon? Maaaring ilan sa atin ay patuloy yung pag-iimbita, yung pagbabahagi. O maaari sa atin ay nahihirapan po tayo. O maaari sa atin ay hindi natin alam. Ngunit ito po yung kuman ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew 28, verse 19, "Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And lo, I will be with you." Ang Panginoon ay nasa atin. Biyayaan po tayo ng Panginoon. Bigyan po tayo ng kalakasan kapag tayo ay sumunod, kapag tayo ay pumaroon upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Isipin po natin mga kapatid, noong tayo ay binahagian ng salita ng Diyos, nung tumanggap po tayo sa Panginoon, libo-libo ang anghel nang natutuwa sa kalangitan sa isang kaluluwa. Naranasan po natin yon. At gusto rin po natin na iparanas po na ito. Maaaring yung ating mga mahal sa buhay, maaaring yung ating kaopisina, kaibigan, ating amo, sa ating nakakasalamuha. There is rejoicing in heaven for one sinners who repent. Ito po yung gusto ng Panginoon. Ito po yung pinakita ng Panginoon na sa isang kaluluwa ay napakahalaga na siya po ay manumbalik sa Panginoon. Ano man ang gawin po natin, anumang mga programang ginagawa po natin, okay, maganda po. Natutuwa ang mga tao, natutuwa ang mga manunood. Ngunit sa isang kaluluwa, isipin po ninyo, libo-libo ang anghel na nagagalak. Sa mga first-time visitor natin ngayon, sa pagkilala nila sa ating Panginoong Hesus, they are rejoicing in heaven. And we are also rejoiced. Nagwagalak po tayo dahil every Friday may nadadagdag po sa atin. And I believe, doon po sa Friday morning service po natin, ay mapupuno yung upuan doon. Dahil kayo po ay mag-iimbita ng new blood, new person, isang bagong kaluluwa na makakakilala sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, mag-pray na po kayo. Mayroon na po tayong compassion. Kailangan may effort po tayo. Magpatuloy po tayo mag-imbita at sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon Diyos, na minsan pa ay pinaunawa mo po sa amin, pinaalala mo po sa amin ang kahalagahan ng isang kaluluwa. Nakita po namin, Panginoon, naranasan po namin nung kami ay lumisponde sa inyo, nung kami ay nag-repent at lumapit sa inyo, libo-libo ang anghel ng nagagalak. Gusto rin po namin, Panginoon, na maabot ang mga nawawala, na maranasan din po nila ang kagalakan sa kanilang mga puso. Maraming pong salamat, Panginoon Diyos, dahil patuloy na kayo po ang siyang magbibigay sa amin ng kalakasan, magbibigay sa amin ng katalinuhan upang maganap po namin ito ayon sa iyong kalooban. Biyayaan po kami. Salamat, Panginoon Diyos, dahil mayroong bungan po nito na ibibigay nito sa amin. Hayaan niyo na bawat pagkakataon sa aming mga buhay ay magamit niyo po kami bilang iyong instrumento mo. Maraming po salamat sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Amen.